Imaginein mo to. Paggising mo isang umaga at pagdungaw mo sa bintana, makikita mo sa labas, umuulan na ng snow. Pero syempre, imagination mo lang yan. Kasi imposibleng magka-snow dito sa atin. Wait, imposible nga ba? Oh my gosh! What? Bakit nga ba walang snow dito sa Pilipinas? If ever it happens, ano ang mangyayari? Well, unang-una sa lahat, tropical country ang Pilipinas at malapit tayo sa equator. Kaya natural na mainit ang klima natin. Pero wait, paano naman yung Baguio, di ba? Ang lamig doon. Opo, malamig sa Baguio. Pero hindi siya umaabot sa 0 Celsius pababa na kailangan para mabuo yung snow. Kailangan kasi tuloy-tuloy na sobrang lamig para mag-freeze ang moisture sa hangin at maging snow. Sa Baguio, malamig lang, pero hindi snow level ang lamig. Kung gusto mo talaga makakita ng snow, ang pinakamalapit na option mo ay yung Christmas Village sa Baguio. Pero heads up lang ha, hindi totoong snow yon. Pero ano itong sinasabi nila na nagkaroon daw ng snow noon sa Mount Pulag? Well, fake news siya mga be. Ayon sa mga existing research, wala pang kahit isang legit snowfall na naitala sa Mount Pulag ever. So yung mga kumakalat na picture at videos, hindi snow yon. Most likely, frost lang, which is yung manipis na yelo na nabubuo sa damo at lupa tuwing sobrang lamig ng umaga. Super common yan sa Pulag. Again, para magka-snow, kailangan below 0 degrees Celsius ang temperature consistently. Hindi lang ilang minuto o oras, dapat ilang araw na below 0 degrees Celsius bago magka-snow. Okay, what if i-assume natin na biglang magka-snow dito sa Pilipinas? Ano kaya yung mangyayari? Well, una, syempre, super viral yan sa internet. At lahat ng Pinoy excited na lalabas yan sa kalye. Naka-jacket, magsi-selfie, gagawa ng snowman, tapos mag-snowball fight. Pero pagkatapos ng ilang oras, magbabago bigla ang mood. Una, magkakaroon ng health emergency. Hindi sanay ang katawan ng mga Pilipino sa extreme cold. Maraming vulnerable, lalo na yung mga bata, matanda, yung mga may hika, at yung mga may sakit sa puso. Posible pa ang hypothermia at respiratory problems. Pangalawa, andyan yung problema ng mga hospital natin na hindi ready. Dahil walang typical winter setup ang ating mga hospital dito. Walang heating systems, mga winter blankets, at cold weather protocols. For sure, magsisiksikan ang mga Pinoy sa ER. Pangatlo, nandyan ang transport chaos. Yung kalsada natin, magiging madulas dahil sa snow. Eh yung mga sasakyan natin dito, hindi sinet up para sa cold weather. Imaginein mo na lang yung mga jeepney natin. O kahit nga yung mga sasakyan natin, walang heater din yon. Pang-apat, nandyan yung problema ng supply at food panic. Kapag hirap bumiyahe ang deliveries, babagal ang supply chain. Posibleng magka-shortage ng essential, tataas ang presyo at magpa-panic buying. Ito pa yung agriculture at yung mga hayop, damay yan. Karamihan ng pananim at alagang hayop dito, tropical. Kapag biglang lumamig at nagka-snow, mai-stress sila, magkakasakit at magkakaroon ng maraming deaths. Tapos ito pa, magkano ang estimated na damage kapag umulan ng snow dito sa Pilipinas? Sa unang araw pa lang, billions na. At kapag tumagal ng isang linggo, we expect trillions of pesos of damage. So yes, pwedeng cute sa una kapag kaumulan ng snow dito, pero mabilis siyang magiging nightmare kapag tumagal. Ikaw, gusto mo bang magka-snow sa Pilipinas ngayong alam mo na ang mga consequences na ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kung gusto mo pa na mga ito pang contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.